Magandang umaga, Nobyembre 8, 2025, mula sa likurang bahagi ng diserto malapit sa Sierra Vista, Arizona. Kamanga-mangha na sa kabila ng lahat ng kritisismo at maling impormasyon na sinasabi tungkol kay kapatid na Joseph Branham, mayroon pa rin siyang GRECE. Ipinagkaloob ng Diyos upang patuloy na manawagan sa mga tao na makinig sa minsay ng isang tao. Pinagtibay ng Diyos ang ating propita sa pamagitan ng paglalagay ng haliging apoy sa kanyang ulo tulad ng ginawa niya kay Moses. Ngayon, narito ang lingkod ng Diyos na si kapatid Joseph Branham mula sa Jeffersonville, Indiana. Minamahal na Diyos na may balat, wala na tayo sa likod ng tabing. Mga muntik, ang Diyos ay dumating ng buong pagtingin na sa atin. Ang makapangyarihang Diyos ng langit at lupa na palaging nagtatakip sa kanyang sarili sa mga tao bilang haliging apoy na nagmula sa Diyos at nabuhay sa isang katwang lupa na tinatawag na Jesus. Pagkatapos ay bumalik sa haliging apoy at nagpakita kay Pablo sa daang patungong Damasco. Ngayon ay muling nahayag at nanahan muli sa laman ng tao sa kanyang anghel na mensahero, si William Marion Branham, na tinatawag ang kanyang nobya sa kanyang sarili. Inilagay ng Diyos ang kanyang anghel sa lupa upang kumatawan sa kanyang sarili bilang kanyang itinilagang embahador upang pumunta sa dakilang hindi kilalang supernatural. Nakikilala at inilalabas niya ang mga bagay na hindi kayang maunawaan ng natural na pag-iisip. Isinugo siya upang ilabas ang hiwaga ng Diyos at ihula ang mga bagay na sa kasalukuyan at mga bagay na nangyari na at mga bagay na mangyayari pa. Siya ang tinig ng Diyos sa nobya. Ano ito? Diyos. Diyos sa likod ng mga balat. Balat ng tao. Tama yan. Maraming kritiko ngayon ang hindi nakakaintindi sa atin sa mga tunay na mananampalataya. Para sa kanila, tayo ay naging isang baliw. Sinasabi nilang kami ay mga mananampalataya sa Diyos at sumasamba sa propeta. Isang kritiko, ilang araw na ang nakalipas, ang nagsabi sa akin doon sa Tucson. Sabi niya, alam mo, ginagawa kang baliw ng iba at ginagawa kang Diyos ng iba. Sabi ko, bueno, gano'n naman talaga. Alam kong sinusubukan niya kung punahin. Kita mo, sabi niya, iniisip ng mga tao na isa kang Diyos. Tulad noong narito si Jesus sa lupa, ganon din ang kanyang propita ngayon. Ang mga tao ay wala sa likod ng tabing. Sila ay bulag sa katotohanan. Wala tayong ibang hinangad kundi ang inilaang daan ng Diyos para sa ngayon. Siya mismo ay natatakman ng laman, ang tinig ng Diyos na naitala at naiimbak para sa nobya. Nang maipahayag ang Diyos sa mundo, nagtatago siya sa likod ng isang tabing, sa likod ng isang balat ng isang lalaking nangangalang Jesus. Siya ay natatakpan at nagtatago sa likod ng balat ng isang lalaking nangangalang Moises at sila ay mga Diyos, hindi mga Diyos, ngunit sila ay Diyos, ang iisang Diyos na binabago lamang ang kanyang maskara, ginagawa ang parehong bagay sa bawat pagkakataon, dinadala ang salitang iyon, ginawa ito ng Diyos sa ganong paraan. Tayo ay nakatali lamang sa salita, ang minsay ng panahon. Ginawa na tayo nitong salita na natatakpan ng laman ng tao. Ang nobya at ang nobyo ay iisa, ang Diyos ay iisa at ang salita ay Diyos. Tayo ay nakatali sa salita. Nakalulungkot ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mananampalataya ngayon ay dahil sa pakiramdam nila ay labis nating inalalagay ang pinatunayang propita ng Diyos. Sa kabaliktaran, gusto nilang ilagay ang pamumunong iyon sa kanilang mga pastor. Hindi binabago ng Diyos ang kanyang programa. Nagpadala siya ng isang tao upang pamunuan ang kanyang nobya. Ito ay ang kanyang banal na espiritu sa bawat isa sa atin na nangunguna sa atin sa pamagitan ng haliging apoy. Ang salita ay dumarating sa isa sa bawat panahon, pariyo maging sa mga panahon ng simbahan mula sa pinakauna hanggang sa huli. Ang iba ay may kanila-kanilang lugar. Tama yan, pansinin. Ngunit lumayo sa haliging apoy na iyon. Kita mo? Ngunit ano ang naririnig natin ngayon? Ang parehong bagay. Natatandaan mo ba ang sinabi ni Datan at nila Rian? Sabi nila, ngayon, Moises, sandali lang, masyado kang nagpapakahirap, kita mo. Ngayon, may iba pang mga lalaki rito na tinawag ng Diyos. Hindi kami laban sa ministeryo. Tinawag sila ng Diyos, ngunit mga kapatid,
kung hindi inilalagay ng iyong pastor ang mismong tinig ng Diyos bilang pinakamalagang tinig na dapat mong marinig sa pamagitan ng pagpapatugtog ng mga tape sa iyong simbahan, hindi kaniya inaakay sa daan na inilaan ng Diyos. Totoo yan. Sila bawat isa ay sumunod ng maayos habang sila ay nagpapatuloy. Ngunit nang sinubukan ng isa na humakbang at kunin ang posisyon ng Diyos na ibinigay niya kay Moises, na itinaga sa trabahong iyon, sinubukan kunin ito, bumaba ang apoy at binuksan ang lupa at nilamon sila mismo doon. Kita mo, mag-ingat. Kita mo, dapat tayong lahat ay nakatali sa salitang iyon na binigkas at inilagay sa mga tip. Iyan ang ganap ng Diyos. Iyan lamang ang salitang maaaring pagkasunduan ng nobya. Hindi kailan pag-isahin ng ministeryo ang nobya. Tanging ang tinig ng Diyos lamang sa mga tape. Wala akong magagawa kung wala ka. Wala kayong magagawa kung wala ako. Ni wala rin kayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya kapag pinagsama-sama, ito ang bumubuo sa unit, ang koneksyon. Isinugo ako ng Diyos para sa layunin. Maniwala kayo rito at doon ito nangyayari. Iyan lang, kita nyo, ganap na nakumpirma. Lamang kapag pinagsama-sama, ito ay bumubuo ng isang unit, ang koneksyon. Isunugo ng Diyos si William Marion Branham para sa layuning iyon. Pagkatapos lamang kung maniniwala mo ito, mangyayari ito, ganap na nakumpirma. Hindi ako ang nagsasabi niyan, mga kapatid. Ang Diyos ang nagsasabi niyan sa pamagitan ng kanyang propeta. Huwag hayaang may magsabi sa iyo ng iba o subukang ipaliwanag ito ng iba sa iyo. Ang tinig lamang ng Diyos sa mga tape ang mag-iisa at magpapaperpekto sa nobya. Sa anumang ibang paraan, hindi ka magiging nobya. Kaya sa palagay ko, marami sa ating mga matatanda nag-iisip ng parehong bagay. Diyos na may balat, Diyos na may balat. Maaring parang baliw ito sa mundo, ngunit hinila nito ang lahat ng tao patungo sa Kanya. Naririnig mo ba ang sinabi niya? Ang Diyos na may balat ay hinila ang lahat ng tao patungo sa Kanya. Habang ang mundo ay nabubuhol para sa isang baliw, tayo ay nabubuhol sa tinig ng Diyos at tinatawag na nobya. Hinihila tayo nito palabas sa kaguluhang ito patungo sa presensya ng Diyos. Tayo ay mga taong may tali ng salita ng Diyos. Halina at makikiisa sa tinig ng Diyos. Kasama namin ngayong linggo sa alas 12 ng tanghali, oras sa Jeffersonville, habang inaakit nito ang lahat ng tao patungo sa kanya. Kapatid na Joseph Branham. Minsay, ang kakatwang tao, 64-0614E. Mga kasulatan. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25, at Pangalawang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 11. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.